Master, iti panangayab yung kanyang iti sa kumanan. Magpay surprise. First and second. Diyos ko. Umuna iti amin, nagdaydayawag iti Diyos, naman nakabalin amin, na iso iti namarswa iti langit, dagadan. Umuna langit, may kadwa daga, may katlo adan. Daydayawag iti divina personal, iti Diyos Ama, Ama Martiniano, Managelod, Damagan, Talosik, personal iti langit. Daydayawag iti Diyos, Anak, Inay Maria Conchita, Santiago Ilagan, personal iti daga. Agdaydayawag iti Diyos Espiritu Santo, Amadan, kendi iti pinarswana Deba. Dayawag iti nagapanak, duwang ayat ka nagapanak isuda Cipriano ang Anastasia Cipriano, dayawag kaya nagdayawag iti Kapusok Meli Angelita, Siyakto'y Kabsatyo Angelita Meli. Dayawag kadagiti imuna nga nakangigan iti sursuro iti daytoy so iti mentor iti Promised Land, may kadwa iti Motherland nga suda iti nangiturturong iti daytoy nga adal ni Ama kininay. Siyakto'y kapsatyo nga agnanaid iti Agliam, San Manuel, Isabela, adda kita ditoy Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Tapno umay agadal ag sursuro iti pagayatan ti Diyos. Kakabsat na bayag mitin nga ito mo na pagkupanag panakadingig iti dito yung adal ni Ama at umuno iti Promised Land. Ngamin ijayak nga napanin iti Promised Land kay ni Ama adumitin tinasursuro ijay ngahan ko nga ako nga nangig ado tinasursuro dum tinangig ko ijay kan nanayunan dito yan Motherland. Iti nangigat ijay saan kon nga nangigan iti daduma dito ipay. Natiga po na, iti nangigat ijay saan na ituwid itoy. Namin iti tiyak po na dagiti intro iti na nabaliwan. Paulit-ulit ko iti nga ibaga dito yung saan pabaliwan data no to no amirisem agpaiso pudno gagabsat nga Diyos aman nakabalin amin isudayjay iti ipalawag mo dito bawat salita gayam ditoy nga naamuan ipalawag mo no apay nga amom nga ibaga ditoy gagabsat sa bagay kanya tayo aminin ditoy amo tayo iti suro. Datayo dito yun, amo tayon iti suro ni Ama, kininay. Nga daadan kin Eva, iso tinagkapwanan o Ama kininay. Iso kakabsat, kaya lang at dati pakawaninda kakabsat nim at dati kayat ko nga ipalawag, ibaga. Nga saan ko nga maawa mangig.
Kaya't ko gamin nga maay nangigkon ngim saan nga mabalin nga aramidin. Katulad tatay lang, nangig ko nga haan nga sali dito'y di disiplina. Haan hanga di hanga sali. Hanga di kaya nasaun nga hanga kasali. Nung like, kasla ko makanyam. Dati, kumbaga, sika, dati sorsorom. Dati sorsorom. Kumbaga parang kanawidan baga. Iti nga min sursuro, kung disiplina nagduma. Iti sursuro, nakikita mo nga tumulong kakapada mga tao. Di ka de? So, inararamid mo, kanawidan niyo ajay ko mga pamilyan, ti tumulong ti tao. Nung da dyan disiplina, haanda ka din disiplina ang ti pamilyam. Iti pamilyam mismohan na ka din disiplina, ta sursuro ti impakamuda kanyam Kumbaga ajay kinanakam. Ang mga disiplina ajay no iti ngamin kinanakam mo, ugali ajay. Ugali. Nung ti disiplina adal. Nagrugyan ka ti disiplina, hindi agbasan ti ubing. Nung bago pa yung nagbasa ti ubing, so ko na ni ama, sino ti umuna mestra na inang kantatang na? Nung hanamot nga, tinaganak, hanamot nga yung suro nga, hanamot din disiplina di anak na No di kidi, no niya dyan aramidin ni nanang na kantatang na, iso dyan aramidin na. Kaya rin idi yung una na nga panahon, ti kinaima ti balasang apay disiplina kat adya kat kanawidan. Kasi di jay. Opo. Haan nga di jay awanan may itot ta, napanan nga kasla kumangay nag-uso jay disiplinan. Nag-uso jay disiplina na niya. Totan, halimbawa like, kasla kuma di jay kitibiyag mo. Hamo mangmangan, disiplina ang mga jibiyag mo. Hamo mangmangan. Hamo nagadal. Ngam diritso, jibiyag mo nga tawang disiplina na. Disiplinado. Okay. Opo. Disiplinado. Disiplinado. Hamo disiplinaanan. Sino ti disiplinaam? Diawan disiplina na. Diawan adal na. Diawan adal. Okay, sister. Opo. Gamin, Opo. iti disiplina nga kun kuna tayo at damit lang kada tayo. Agpeso nga awan iti kaya nga nan adda kanya tayo iti Diyos ta kaya taramidin tayo no iso nga ruga dati puso panunot panunot puso bagi taramidin tayo jay ammo tayo nga pagsayaatan tayo kasapulan ba na ang kailangan ba na ako ay magiging disiplinado para kilalanin ako ng mga disiplinadong tao. Kasi kapag wala kang disiplina, bastos ka gaganon ka. Gaming kanya tayo dito awan ugali, kuna tayo manin. Ang ugali, lahat ng bagay ugali yan. Lahat, kakain tayo, lahat, trabaho, ugali yan. Ang gusto ko lang kasi dito, kung ang disiplina, ikinakancel natin dahil hindi na kailangan yun. Kailangan natin tanggalin ang disiplina, pero ang nasa atin ba ay pride? Kasi ang pride, laging nagmamataas, nagmamarunong. Alam natin na kaya na natin ang magsalita dito, paliwanag lahat ng gusto natin. Pero ba, ang gusto ba natin ay yung, di ba may mas mataas pa sa atin? Nakilalanin natin. Yung kung nandito pa sa atin, ang Diyos, nagdaydayaw nga tayo, kailangan natin pagdayawan siya na siya ang pinakamataas. Huwag natin sabihin na tayo ay mas mataas na. Tanggalin na, yung mayroon tayong high pride, tanggalin natin. Di na sa kanta na yan, magpapakumbaba tayo. Kailangan matuto tayong magpakumbaba, di ba? Di ba disiplina yun? Hindi, kung hindi. Ang gusto ko lang doon, na malalaman na gusto kong sabihin dito sa atin, yung high pride, hindi ko naririnig dito na kailangan magkaroon tayo ng, tanggalin natin yung high. Kung may pride tayo, yung high ang kailangan tanggalin. High? Huwag tayong magmataas dahil tayo ay nasa baba. Kailanman hindi tayo magiging mataas, mga kapatid. Kahit gaano kagagaling, kayaman, mataas ba ang bahay mo, hindi ka pa rin mataas. Sumakay ka man sa aeroplano, hindi ka pa rin nakarating sa taas, mayroon pa rin siyang nakakataas. Nandyan siya.
kailanman gamitin natin ang kung sino si lupa. Kaya binigay sa atin ang lupa dahil may titiran tayo. E di dito tayo, nasa ibaba tayo lagi, nakatapak pa rin tayo sa lupa. Ibig sabihin, kailangan tayo magpakumbaba. Eh, nandyan yan eh. Ang Diyos ay mapakumbaba. Hindi mataas, kaya wala pride. Walang high pride. Tayo, nasa ibaba tayo, nasa pakumbaba lang. Pasensya, konsensya, gamitin natin yon dahil yun ang nagbibigay, yung pride. Kung may pride ka, wala kang pasensya, konsensya dahil nasa mataas ka lang eh. Yun ang pagkakilanlan ko dito sa turo ni Ama. Kung alam natin ang Diyos, kung kilala natin siya na nga, dahil ayan, naririnig na natin, napapakinggan na natin na siya na nga yan. Diba nasa awitin natin na ang gusto niya ay nasa ibaba tayo, magpapakumbaba tayo. Diba? Kailangan din tayong magpatawad. Eh dito, ang naririnig lang natin dito yung turo ni Ama, diba? Eh yun ang kailangan, yung turo ni Ama. Pero ang kailangan natin pa dito, pagpapakumbaba, pagpapatawad, kailangan tayong mapatawad para mapatawad din tayo sa kasalanan natin. Di ba sabi natin, mahalin mo ang kapwa? Mahalin mo lang ba dahil sa pagbibigkas mo, pagpapakilala kay sa Diyos? Hindi yon. Tao din tayo, hindi tayo Diyos. Nasa atin lang ang Diyos dahil regalo niya sa atin yon, buhay. Ang Diyos nandyan pa rin, pero ang regalo niya, kaya tayo may biyag, may buhay dahil yan ang handog sa atin. Pero ang Diyos nasa liwanag pa rin, nasa taas pa rin. Kaya tayo, hindi tayo pwedeng magpakataas. Nasa ibaba lang tayo. Yun lang ang gusto ko na dito naniwala ako, nakinig ako sa aral na to. Na ang Diyos nga may iisa. Na kinikilala natin na ang Ama Adan at si Eva ay ama at inay. Yun nga, pero ang ugali natin nandito rin, kasama dito dahil kung hindi tayo magbabago sa pag-uugali natin at nasa atin pa rin yung sinasabing high pride, walang silbi yung aral natin eh. Hindi natin ginamit sa kabutihan. Kailangan natin magpatawad kung sino yung may kasalanan nakagawa. Dahil yan ang kagustuhan niya, di ba? Si Ama Adan nga nagpapakumbaba na sa mga anak niya. May yung kanina yung gumising ka, lubos na napapakumbaba sa mga nilalang niya. Yun nagpapakumbaba. Tayo pa nga hindi pa natin gagawin yon, ang magpapakumbaba sa mga kapwa natin. Kung tayo ay yung isinasabing bang ibig sabihin yung yung kapwa ay kapyatal na. 'Di ba may adakibalinan na DJ, mga sister, kapyatal na. Ang pagkakaintindi ko sa kapyatal na pagkakaisa. Kailangan naman natin yung pagkakaisa eh. Baka tayong lahat dito, hindi tayo nagkakaisa, meron tayong kagalit diyan. Baka si Ma'am Aida galit sa akin. Hindi ka nakipagkaisa dahil ang isip mo ay masakit pa rin ang damdamin mo sa akin. Hindi yun, hindi maganda yun. Kailangan face to face na tayo. Kailangan dahil sa naalam na natin ang katotohanan, kailangan natin magkaisa na magdaydayaw sa Kanya. Kaya nga po yung sinasabi mo kanina, bakit may pera disiplina? Parang kagaya ngayon, bakit ako ba magdisiplina sa'yo? Hindi Ako ba ang magbago? Ako ba ang mag-course sa'yo para tanggalin mo ng maling ugali mo? Hindi. Kaya ikaw mismo, sa katuruan insan Diyos, ikaw mismo dumisiplina ng sarili mo, ikaw mismo magbago ng ugali mo, hindi kapwa mo. Hindi nga, sister. Hindi ko sinasabi na baguhin mo ang ugali ko. Hindi ikaw ang magdidisiplina nga sa akin. Kundi ikaw lang din. Nakikita ko lang kasi, napapansin ko, marami akong napapansin na tayong nakatanggap na ng turo o nakarinig na dito sa aral ni Ama, wala itong, mayroon pa rin pride.
mayroon pa rin yung hindi tayo magkakaisa. Hindi na ako magsalita, pero hindi lingid yun. Kailangan kasi dito sa turo ni Ama, kung hindi lang iyon ang ginigiit natin. Hindi lang sabihin natin na siya na nga ang Diyos. Hindi lang tayo doon umiikot. Kailangan naman natin na ang magagandang pagsama-sama natin, magkaisa tayong maglingkod, yung ano ba, yung walang no hard feeling, please. Talaga na tanggalin sana natin yung pagmamataas na ako, wala akong masyadong nalalaman sa pakwento ng Diyos, pero sa dinig ko lang, yun ang dapat linisin natin. Kapag alam na natin ang turo, maglinis ka na, di ba? Sabihin natin, linisin mo, yun ang ibig sabihin yung religion na born again. Ano bang ibig sabihin ng born again? Kailangan may silang kang muli para malinis, may charge ka ng magandang aral. Diba? Pag-uugali yun, disiplina o anyaman, pasit dibiyag tayo, iti disiplina ang tayo tanag tayo, diba? Pasit tayo mit nga adalan iti kina Diyos, pasit tayo mit ida nga usuruan iti tamang asal, pag-uugali, pagre-respeto ti pada tayo nga tao nga hangga di nga no mapangkalita di ka makiapa anak po Ganon diba? Isang disiplina yon. Pero hindi naman na hilingin mo sa tao na nagsabihin sa'yo. Sinasabi ko lang na kailangan yon hindi mawala sa atin dahil andito na yung pinakamagandang aral na itong ang aral ni Ama. Kikilalalin natin siya. Kaya hindi lang sana dito kikilalanin lang siya. Hindi lang tayo doon umiikot. Kailangan lumabas tayo, marami pa tayong isasama dito. Isama natin yung iba nating narinig na pwedeng may kumpara dito na pwedeng pag-aralan din. Dahil ang pinakahirap, hindi mahirap yung makinig ng aral ni Ama. Hindi mahirap yun. Dahil habang paulit-ulit, di ba, na i-ano mo na ilalagay mo na sa isip. Pero sa gawa, sa gawa, wala. Hanggang doon lang ba sa salita? Hanggang doon lang ba na nalalaman natin na siya na nga yan? Paano natin may apply sa sarili natin, sa mga anak natin, sa kapwa natin, kung tayo nga hindi natin maipakita na alam na natin yan. Paano? Nakita mo lang sa palengke yung kagalit mo, binangga mo na. Yung mata mo, nagbinigay sa yung liwanag. Diba, tumingin ka lang sa maganda, kanila pagka mayroon kang nakitang hindi masama, ay yung masama, Diyos lang, gamitin mo. Ang bunganga mo, Diyos lang. Ang sabihin mo, doon mo ginagamit yan. Pero pag nakita mo, ginamit mo yung, pag ganyan na paningin, ginamit mo bang maganda yung mata mo? Ganun yun. Ang gusto ko lang malagwanagan. Yung lapayag, yung tinga. Pagdinig lang ba yan? Hindi. Hindi lang pagdinig yan. Kapag narinig na yan, masama na yung sa tinga, Diyos ko, nakutuban ka na, galit na ang naramdaman mo. Wala na yung aral sa'yo. Wala na yun. Yun ang dapat tanggalin natin. Kapag nakarinig ka, kaya na dyan yung pangalawa, dito lalabas yan. Diyan mo magagamitin yung dalawang tinga na nasa'yo yan. Yun ang natutunan ko lang dinadagdagan ko lang mga kapatid. Wala akong binabanggit na Yun lang ang gusto ko. Yun lang ang gusto ko. Katulad nito, pagka nagpupunta tayo dito, naku, ang saya-saya natin dahil maliwanag ang pagdinig natin sa aral, dahil masaya, wala tayong kagalit, nagkakaisa tayo,
Yun ang ibig sabihin ng templo. Dito tayo sa templo dahil magkakaisa na tayo ng oras na sisa. Diyos, bilang tagapakinig, may point po kayo. Nakakapanghina ng loob talaga, lalo na kung may sumasagot ng pabalang. Correct ka dyan, sis. Nawala na yata ako. Nasaan Nasaan na Sa ako? tenga ka kanina. Ate nga. Ganon din yung kung paano gamitin ng ilong. Di ba sabi natin hanggang amoy lang? Ang sabi, pagka nakaamoy ka ng hindi maganda, Diyos ko, ang gamitin mo, wag na doon. Uy, bakit ka pa? Kagalit mo na yung katabi mo dahil umutot. Ay, mabaho na eh. Umutot na. Eh, kailangan, diyan mo ginagamit yung 7 sakramento na sinasabing 7 na panakabalin na sa sayo. Eto, ang sasabihin lang, Diyos ko. Diba? Kapag may kagalit tayo, please lang, face to face, huwag tayong gagawa ng ikasisira ng katawan natin. Dito tayo masisira na. Porque alam na natin ang aral ni Ama, hindi na tayo masira. Masisira tayo dito. Konting kamali lang, kapatid. Huwag mong sabihin na ikaw ay nandyan na sa taas. Mayroon nakatataas pa sa'yo. Kahit gaan mo ka pinakamataas na, pinakamatalino na, mayroon pang nakatataas sa'yo. Kaya huwag mong kalimutan. Nakatapak ka ba rin sa inang lupa? Kahit nakatayo yung maraking bahay mo, ang bahay mo nakatayo pa rin sa lupa. Yun ang ibig sabihin niyan. Ipapahiwatig ko lang kung anong ibig sabihin, bakit tayo nakatapak sa lupa. Kailangan magpapakumbaba tayo dahil nasa ibaba tayo. Kailanman hindi tayo mapunta sa taas. Sa ibaba lang tayo nakatira, kaya kailangan magpapakumbaba tayo, mga kapatid. Huwag natin sirain ang mahabang panahon na nag-aral tayo. Kahit marami kang medalya, mawawala yan. Konting pagkakamali lang, mawawala yan. Yan ang tandaan natin. Huwag sana laging proud na, agree naman ako dahil dito ako natuto, dito sa aral ni Ama. Marami kasing napunta yung isip ko eh. Kahit marunong ka na dyan, kung hindi mo matanggal yung masamang ugali. Number 1 yun. Ang masamang ugali, high pride. Ang pagpapatawad, kailangan marunong kang magpatawad para mapatawad din yung, paano ka hingi ka ng hingi ng tawad. Eh ikaw nga, hindi mo mapatawad si tatay, si tatang, hindi mo mapatawad siya. Paano ka mapapatawad ng Diyos? Hindi ka nga marunong magpatawad. Diba? Paano ka nga ngayon na makagawa ng magandang mabuti sa tao kung hindi ka naman marunong umintindi? Kung nagkamali na yung tao, sorry. Okay. O di wala na. Wala na yun. Sama ng loob. Patawad na. Ang sarap kayang magmahal. Ang sarap mabuhay na walang kagalit. Ang saya-saya ng dibdib. Diyos ko, payat na payat ako, pero napakamayaman ang dibdib ko. Wala akong kagalit eh. Oo. Sa totoo lang, wala. At ito na ang katotohanan, magsalita ka ng totoong-totoo. Huwag kang magsinungaling. Totoong-totoo lang ang gusto ni Ama. Yung magpakatao ka, magpakadiyos ka. Kung di mo magawa yon, yun ang sinasabing sinangtatao ka lang. Diba? Pinagtawanan yung sinabi kong, ang pasensya, konsensya, sentensya, bakit meron ba yon? Kapag may pasensya, kung may pasensya, ganito yan, ipapaliwanag ko sa inyo. Ang pasensya, halimbawa, inano mo ako, nagpapasensya ako.
Dahil nakonsensya ako sa'yo. Kapag wala na akong konsensya at pasensya, napatay kita. Anong bagsak ko? Sentensya ako. Yun ang gagamitan ng sentensya kapag wala ako noon. Oh, wala na nga akong pasensya. Pinatay na kita. Anong bagsak ko? Sentensya. Eh yun na nga. Kailangan ipaliwanag kasi yun. Hindi pagtatawanan. Kutkutin mo kung saan yon ang answer. Bakit ka nasentensyaan na? Eh wala ka ng konsensya kasi. Hindi ka na nakapagpasensya sa akin. O hindi na ako nakapagpasensya sa'yo. O napatay na kita. O yung umawat sa'yo. Napatay ko na yung pamilya mo. Anong bagsak ko? Di ba sentensya yon? Tayong lahat masentensyaan kung hindi tayo magpakatotoo. Tayong lahat. Kung wala tayong pasensya-konsensya, sentensya din tayo. Kung iwalat natin ang pag-iisip natin, hindi lang doon sa katuruan ni Ama na kailangan malaman natin kung anong kwento nila ni Ama Adan, ni Ina Eva, kung anong kwento ni Ama Martinianos, ni Inay Conchita, saka ni Diyos Ama Nakabalin Amin, alam na natin yan. Meron pang iba. Nakakatakot. Baka pahirap pang gawin ang magbago. Napakahirap gawin yan. Ayan na. Hindi mahirap magtrabaho, magpagod. Pero yan, gagawin mo yan. Mahirapan kang gawin na pasensyain ko sana. Pero ano kayang gagawin ko? Yung agan-anos, agsingsingpet, agpagpakumbaba. Paano ka kaya magan-anos? Agsingsingpet, magpakumbaba. Paano gagawin ito? Napakahirap. Ang dali-daling sabihin. Ang dali-daling sabihin, pero napakahirap gawin. Ito ang naiisama ko sa aral ni Ama. Kanta na ako.